Yes, Father God, in the mighty name of heaven, Lord, maraming salamat, O God, sa araw na ito. Lord, I acknowledge that apart from you, I can do nothing, O God. Holy Spirit, be with us. Tabihan mo ang iyong mga anak sa araw na ito habang kami nag-aaral ng iyong banal na salita. Patnubayan mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O Lord God, at ako, humihingi po ako ng karunungan na nanggagaling sa iyo, O God. Ibaba mo ko sa pinakamababa at ikaw lamang po ang may taas sa buhay ko. Lord, I acknowledge, O God, that apart from you, I can do nothing, O Lord God. I acknowledge, O God, na wala akong kakayanan, O God, bagkus sa tulong mo, sa iyong banal na espiritu, O God, nakakaya ko lahat, O God, na gawin ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat for your word, O Lord God. Anoint my lips, O Lord God. Na pagpalain mo, O Lord God, ang lahat ng mga salita mo sa araw na ito na aming pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay makikita 16. sa book of Matthew, chapter 9, verse 27 to 30. Nabasa nyo na po ba ito? Ito yung tungkol sa dalawang bulag. Dalawang bulag na pinagaling ng Panginoon. Sabi po dito, pag-alis ni Jesus doon, ay, English, Tagalog. Okay lang, English. Sige lang. Sige lang, Pastor. Doon mo. Tapos basahin ko na lang sa Tagalog. Ay, 9. Matthew chapter 7 verse 27. Ay, 9 chapter 27 verse 30. So, ayan po. Sabi po dito, sabay, 27 to 30. sundan na lang nila. Sige, basahin ko na lang sa Bible ko. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hindi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. At nakakita nga sila mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sabihin iyon kanino man. Amen. Yes, oh God, Lord, maraming salamat sa iyong salita. Ito po, di ba yung pag-aaralan natin is about faith, pananampalataya. Faith is the cornerstone of a Christian life. Ito yung pundasyon ng isang mananampalataya, buhay ng isang mananampalataya. Ang faith ang siyang cornerstone natin para patuloy-tuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Kasi pag nawala itong faith natin, babalik tayo sa dati. Amen po. So ngayon, ang meaning ng faith sa Oxford Dictionary, nakita ko doon na complete trust or confidence in someone or something. Sabi doon sa Oxford Dictionary. Pero sa Bible, ang ibig sabihin ng faith ay makikita natin sa Hebrew chapter 11 verse 1. Sabi doon, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ito yung pananampalataya natin na nais ng Panginoon sa atin, na kahit na hindi pa natin ito nakikita na mangyari, ay nananampalataya tayo na ito'y mangyayari. Amen po. So ito po yung faith na nais ng Panginoon sa atin, na manampalataya tayo sa Kanya, na kahit na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ito. So
Sa Hebrew chapter 11 verse 6, sabi doon, "But without faith it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and that is rewarded of them that diligently seek Him." So sabi po doon sa Hebrew chapter 11 verse 6, sabi doon, kung wala po tayong pananampalataya, hindi po nalulugod ang Panginoon. Kaya pag naniniwala tayo na ang Panginoon ang siyang magre-reward sa atin, siya yung sasagot sa ating mga panalangin sa tamang panahon, ito'y pangyayarihin niya. Ang kailangan lang niya sa atin is full na pananampalataya. True faith. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. So true faith, sabi doon, ang ibig sabihin din ng true faith is a confidence in God or Christ, not in oneself. Yun po. Kailangan yung true faith natin ay nakabase lang sa Panginoon. Siya lamang po yung pananampalatayan po natin. Na pag may, halimbawa pag may nangyari sa atin, sa buhay, may dumating na mga trahedya, mga pagsubok, is minsan nangyayari sa isang Kristiyano is pag may mga problema na, pag nanghihina na, yung bang wala nang ganang pumunta na magsimba, instead na mas maganda nga na pag dumaranas tayo ng mga pagsubok, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Kasi sabi nga doon na diligently seek Him ang nais ng Panginoon, yung tunay na mananampalataya. So, ang nais ng Panginoon, kung nakaranas tayo ng mga ganun na pagsubok, ay lalo tayong lumapit at hanapin. Dahil sa kanyang mga salita, doon tayo nagkakaroon ng matatag na pananampalataya. Dahil sabi nga doon sa Romans chapter 10 verse 17, sabi doon, "So then faith come by hearing, and hearing by the word of God." Amen po ba? Di ba po? Habang tayo nakikinig ng mga salita ng Panginoon na yung mga tumatayo dito noon. Kasi halimbawa ko, doon din yung tumatatag din yung pananampalataya ko habang nagpapatuloy ako na umaakyat dito sa 5th floor, dito sa church, doon din tumataas ang pananampalataya ko. So, ganun din po, nung bago-bago ako is talagang waver yung pananampalataya na mangyayari ba, yung bang, halimbawa, example ko na lang sa sitwasyon ko, nagkaroon ako nga ng nararamdaman sa likod ko. But, sige, akyat pa rin ako dito. Akyat pa rin ako, nananampalataya talaga ako kay Lord na pagagalingin niya ako. Na yung inano ko sa sarili ko na pagagalingin niya ako. So, thanks God, wala na yung nararamdaman ko sa likod ko. So, God is good. So, ganun. Yung bang wag natin, yung sarili natin sa ating pananampalataya. Keep on going na manampalataya tayo sa Panginoon. So, yun pa nga, sabi pa nga natin na nananampalataya tayo kay Lord, tapos sasabihin natin na I can do all things. Philippians 4:13. 'Di ba? Memorize po natin yan lahat, alam po natin. Pero nagagawa po ba natin? Ang I can do all things through Christ Jesus who give me strength. Nagagawa po ba natin yung salita niya ngayon? Na si Lord lamang yung nagbibigay ng kalakasan natin. So, ano po yung ibig sabihin ng I can do all things? So, lahat ay kaya natin gawin. Amen po. Through Christ Jesus, sa tulong ng Panginoon. Dahil may confidence tayo sa Panginoon. But why some Christians, pag inatangan na ng responsibility, is may humihindi, may alanganin, may walang sagot. Pero memorize natin ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus, give me strength. Amen po. So, yun ang nais ng Panginoon na magtiwala tayo, magkaroon tayo ng confidence sa Panginoon. Apart from God, we are nothing. Amen po. So, yun po yung nais ng Panginoon na lahat tayo, wala tayong kakayanan, wala tayong pag sa tulong ng Panginoon ay nandyan siya, tutulungan niya tayo. Amen po. Basta yung pananampalataya natin ay totoo at malalim. Amen po. So yung prayer
prayer na ginagawa natin, nananalangin tayo, sometimes nananalangin tayo na Lord, pagkaluban mo po ng nakagalingan, ganyan yung example natin sa prayer natin. Pero Lord, ba't ganun? 'Di ba? Meron tayong mga tanong na So nangyari ito, example ko sa kuya ko. Kasi example ko talaga kasi na may nangyari sa kanya na mild stroke siya last January 27. Na mild stroke. So yung kwento ng asawa niya sa akin is hindi na siya ng prayer. Yung parang hindi na siya naniniwala sa prayer kasi puro negative na rin yung lumalabas sa bibig niya na kwento ng hipag ko. So yun po, yun. So that time is ang ginawa ko sa hipag ko is inaano ko na lang siya, yung bang in-encourage ko siya na dapat ganito si kuya, ganun. Sabihin mo ate, sabi kong ganun kasi nga nasa hospital siya that time. So na parang nawawalan na rin siya ng ng asawa niya. So ako na lang yung to God be the glory kasi yung ng Panginoon na binibigay niya sa akin na kalakasan ay naisi-share ko sa yung encouragement ay naisi-share ko sa hipag ko. Tapos yun nga po is talagang yung dala na lang sa panalangin ang ginawa ko. Hindi ako tumatawag sa kuya ko kasi ayaw ko yung bang maapektuhan yung emotional ko na pag narinig ko siya or something na yung that time. So, ang ginawa ko na lang ay nanahimik na lang ako, 'di ba? Na pag-aralan natin, there's a power in silence. So, yun po ang ginawa ko, nanahimik na lang ako, nagpray na God will do something. Amen. Miracle. So, thanks God at magaling na po yung kuya ko. So, yun po ang nangyari. So, tapos, yun nga, sa James chapter 5 verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise them up. Diba? Amen po. So yun po. So yung sa panalangin natin na may pananampalataya, ang mga may sakit ay gagaling. Amen. Na yung mga patay ay mabubuhay. Hindi ito. Mangyayari yun. Basta yung faith natin ay true, totoo. Makakabuhay tayo ng patay. Yung physical man or spiritual. Amen po. Ang title po natin, nakalimutan ko. Ang title po natin is If You Have Faith, God Has Power. Amen po. Di ba? Pag may pananampalataya tayo, ang Panginoon ay may kapangyarihan. Kaya nga po doon sa text natin, doon sa Matthew chapter 9, yung 2 bulag. Sabi nga doon, 'di ba? May pananampalataya, pinagaling sila ng Panginoon. So, every individual can have faith in God, but how? Paano natin ito ma-achieve na yung magiging totoo yung ating pananampalataya, na magiging consistent, yung hindi siya mapuputol, hindi tayo yung mawawalan ng pag-asa. There's a 4 step to building a strong lasting faith in God. Long lasting. So hanggang nabubuhay tayo. Ito yung 4 step na ating pag-aaralan ngayong araw na ito. So number 1 is follow God. Makikita ito sa Matthew chapter 9 verse 27a. Sabi doon, pag alis ni Jesus, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. 'Di ba po? Sinundan sila. At sinundan ng 2 bulag si Jesus. So, they follow God. So, to follow means to go after, to pursue. Yung itinuloy nila. Following God cause a change in one life. Ito po yung papasok na ito na pag pinalo na natin ang Panginoon, papasok na yung 1 Corinthians 5:17. Amen. Ano po yun? If anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen po. Memoryado po natin yun. But, bakit paraging may but? Minsan hindi nakikita sa buhay ng isang Kristiyano ang 1 Corinthians 5:17. Amen po. Diba?
So, kailangan, if we want to follow God, we need to apply this 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen po. Sabi doon, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa Matthew chapter 16 verse 24, take up her cross and deny himself. Ito na yung papatayin na natin yung sarili natin. Hindi yung papatayin na physical ha. Amen po. Lahat ng mga ambitions natin. Yes, we have an ambition. We have a goal. We have a yung bang plano sa buhay. But God, when we called us sa kanyang pinaka magandang purpose sa buhay natin, we need to deny ourselves. Amen. So yung mga plano natin, mga goal, mga halimbawa yung mga, kasi may mga naririnig nga ako, plan nila, third country, ganan. So, plano, mag-for good, ganon, if God's will. Yun, if God's will, ang ano natin, wag po tayong, when we are emotionally, ito yung isang example ko, when we are emotionally na affected or something na don't be, na wag magdi-decide agad-agad na uwi na ako, ganyan. Uwi na ako. Don't. Let the will of God be done ang mangyari sa buhay natin. Kasi ito nga, we follow Jesus. We follow Jesus. Amen po. Amen. So, number 2, praying to God. Praying to God, makikita ito sa chapter 9, verse 27. Sabi ng mga bulag, sabi nila, sumigaw sila habang nasa daan, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Amen po. So nanalangin yung dalawang bulag na anak ni David, maawa po kayo sa amin. Have mercy on us, sabi nila. So ganun din po tayo nung nakilala natin ang Panginoon at sinundan natin, we follow Jesus, is yung nagkaroon tayo ng pagpapakumbaba dahil nga po may kailangan tayo sa Panginoon na kailangan nating gumaling. Sakit man physically, spiritual man, emotionally man, kailangan natin ang Panginoon. So, and when Jesus departed then, 2 blind men followed him crying and saying then, Son of David, have mercy on us. So, praying is the act of entreating, nakikiusap or imploring, yung nakikiusap sila. So, ganun din po tayo. Pag nananalangin tayo kay Lord na may gusto tayong mangyari, is nakikiusap tayo sa Panginoon. Amen po. Yung bang kukulitin natin siya na yung bang parang bata na nananalangin, hindi yung ang dami na yung paulit-ulit na panalangin na yung ginagawa natin dati. But now, we can come boldly to the throne of God na manalangin sa Kanya na yung paulit-ulit natin siyang kausapin, na i-ano natin yung request natin sa Kanya, na God do have the power. 'Di ba sabi nga doon sa ano natin, sa pangalan nito, sa text natin doon na if you have faith, God has power. So, habang tayo nananalangin, kailangan nandoon yung pananampalataya natin na God will do something. God will heal us, God will change us. Yun yung kailangan nating mga panalangin. Amen po. So, praying relieves stress. Yan po. Yung isa, pag nananalangin tayo, nakaka-relieve ng stress. Amen po. Diba? Sa dami ng nangyayari sa mundo, lalo na sa social media. Diba? Example po ito sa John chapter 4. Ito yung story ng Samaritan woman na ang daming asawa. Diba? Sabi, ang daming asawa. Pero marami siyang nating kinasama. Wala siyang asawa. Kinasama. So, ito po yun, stress na siya. Diba? Ganon din po tayo sa dami natin. Hindi yung sa asawa din ha. Sa dami natin mga problema sa buhay, stress na rin tayo, di ba? Amen po. So, why not na lumuhod tayo sa Panginoon at manalangin. So, nakaka-relieve yun ng stress sa pananalangin sa Panginoon. Isa pa, praying helps solve issue.
issue. Kung may mga conflict, yung mga relationship na medyo tumatagalid, ganon. Amen po. 'Di ba? So, issue. Halimbawa dito yung sa relationship nga sa mag-asawa ganyan, pray lang po tayo na let the will of God be done. Amen. Palagi yung panalangin ko ngayon, let the will of God be done. Natuto talaga ako, let the will of God be done. Kasi noon ako pinupurso ko na ma-resolve ang relationship namin, family, but sabi ko na, Lord, let your will be done. Yun na lang yung panalangin ko sa Panginoon. So, ito po, example pa na isa is yung the bleeding woman sa Matthew chapter 9 verse 20. Di ba, ang issue niya is 12 years na siyang dinudugo. But nung may pananampalataya siya na mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ng Panginoon ay siya ay gagaling. Di ba po, gumaling po siya. So, yun po. So, yung lahat ng mga issue natin sa sa buhay, just pray to God at have true faith to God ay malalagpasan po natin. Sabi nga dun sa salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 60 verse 32, I, the Lord, When the time is when the right, time is right, I, the Lord, will make it happen. Diba? So, yun po. So, hintayin po natin. When the time is right. When the God timing, mangyayari lahat ng mga pinapanalangin natin. Just wait patiently and have a true faith to God. Amen. Amen. So, number 3, hear God. Yung pakinggan natin ang Panginoon. Matthew chapter 9 verse 28, sabi po doon, sabi niya, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Yun ang tanong ni Jesus. Ngayon, to hear means to perceive sounds. Yung malalaman natin. Kailangan na pakinggan natin yung ang salita ng Panginoon. How can we hear the voice of God? Through the reading of the Bible. Through yung pagbabasa natin ng Bible, doon nangungusap ang Panginoon sa atin. Amen. Kasi may mga salita ng Panginoon dito habang tayo nagbabasa is nagre-rema sa puso natin. So, para sa atin yun. Kinakausap niya tayo. Amen po. So, sa Matthew chapter 27 verse 24 to 27. 27. 24 to 27. Oh. Matthew 7. Hindi ko na Ay, 7 isulat. pala. 24. Kaya't, sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang buhay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga Taas mo yun. ang 26 verse 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay naitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ano pong ibig sabihin nito? Kaya dapat nga, di ba, yung faith is the cornerstone of a Christian life. So dapat yung mga salita ng Panginoon na ating natututunan, napapakinggan, ay kailangan na ito yung magiging pundasyon natin habang tayo sumusunod sa Panginoon. Habang tayo sumusunod sa Panginoon. Na magiging matatag tayo dito. Hindi tayo magigiba, ninuman. Dumaan man ang bagyo, ito yung mga bagyo ng buhay natin, ng mga problema, mga pagsubok, hindi tayo magigiba. Kasi
matatag yung pundasyon natin dahil yung pananampalataya natin sa Panginoon ay matibay at totoo. Amen po. So, yun po. So, God is asking you and me right now. So, ang Panginoon ay nagtatanong na can I do this? Can I do this? Sabi nga ng Panginoon doon sa text natin na naniniwala ba kayo na mapagaling ko kayo? Sabi na. So, believers, mataas naman. Believers. Ganun po lang. Yan, yan. Ayan, para mag-isip po kayo. Hallelujah. So, God is asking you and me right now, can I do this? Believe you that I am able to do this. So, kailangan maniwala tayo sa Panginoon na kaya niyang gawin lahat ng bagay. Amen po. So, number 4, what's the answer? Answer God. Ngayon, ano ang tanong natin? Ano ang sagot natin sa Panginoon? Yan po, answer God. Matthew chapter 9. Ito na po yung number 4 ha, na building a true answer God. So makikita sa chapter 9 verse 28. Doon din po tayo. Sabi niya doon, opo Panginoon, sagot nila. So nung tinanong sila ng Panginoon, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ang sagot ng dalawang bulag, opo Panginoon, sagot ng dalawang bulag. So now God asking us also, diba? Meron po yung tanong ng Panginoon sa atin na matagal-tagal na. Ang hinihintay na lang ay sagot po natin. They said unto him, yes, Lord. So, answering God activates him to answer you and me. Pag sumagot na po tayo sa Panginoon, doon lang kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen. I know and I believe na matagal na po tayong kinakausap ng Panginoon. And He just waiting for us to say the answer. What is our answer? Amen po. Amen. So kayo na po ang sumagot niyan. God, the Holy Spirit will convict you. So yun po. So yun po yung magiging pundasyon po natin upang maging matatag po tayo na bilang mananampalataya sa Panginoon. As a follower of Christ, na kailangan natin sumunod sa Kanya. So God will do a miracle for us sa buhay po natin. Lahat ng mga panalangin natin ay sasagutin niya. Amen po. So just have a true faith sa Panginoon. Kahit na ano man mangyari sa buhay natin, just have a true faith to God. Na wag po tayong susuko, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Amen. Amen po. So yun po. Ano na ulit yung ano, pastor? Yung... Tawa talaga ako. Pero makandahin kasi nag-iisip. Hindi ganito mo gawin mo para ganyan. Hindi. Pwede ka sa pantaas, pwede ka dito. Ganon lang, tapos ganon. Pero faith in God. Actually, okay naman yung katuruan niya, di ba? Kompleto. Sabi kasi ni Rep, dagdagan mo. Ano ba yung dadagdag ko pa dito? Pero meron lang akong insight lang. Kasi itong kanyang katuruan ay naadaw iti Isaiah. Oo. Nandun kasi prophecy sa Isaiah kasi ito yung sa Matthew. Itong Matthew 29. Andito siya. Sabi nga dito, as Jesus went on there, the two blind men followed him, calling out, have mercy on us, son of David. Bakit sinasabi na son of David? Doon na galing sa Isaiah. Prophecy ito sa Isaiah na di ba si Jesus ay galing sa lahi ni David. Kaya laging sinasabi ng mga, di ba yung mga nagpapahint, sinasabi lagi nila, son of David. Nakukuha, na makikita natin ito sa Isaiah 9:7. Andito na prophesied ito sa ito yung ano lang, hindi ko na kailangan ito kasi talaga naman na napaka
awatable sa Ilocano. Isaya. Understandable, Amen. Di ba sabi nga dito sa Isaiah 9:7, of the greatness of this government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. From the seal of the Lord Almighty will accomplish this. Di ba? Ito lang insight lang kung bakit meron itong mga nangyayari, ginagawa ng ating Panginoon ay naprophesy na sa Old Testament. Amen. Amen. Ito yung sinasabi dito yung sinasabi na Son of David. Ngayon, itong ano ba yung ibig sabihin ng bakit tinawag siya? Ang prophesy kasi siya ay si Jesus ay Messiah. Siya ay Messiah. Anong ibig sabihin ng Messiah? The Savior. At ang Messiah ito ay sinasabi rin Christ, the Anointed One. Makikita din natin ito sa Isaiah. Saan ba natin makikita? Ay, nawala yung search ko. Research ko. Siya yung Anointed One, di ba? Na pinadala ng Diyos Amang nasa langit. Kaya sinasabi na yung Christ is the Anointed One, na siya ang ating tagapagligtas. Alam mo yung sa Israel, the Jews, actually, hindi sila naniwala na si Jesus ay siya yung Messiah. Kaya pala yung meron silang ano dito, ano yung nilalagay ng lalaki? Ano tawag doon? It means to say, na hindi pa sila naniniwala na si Jesus Christ, ang Messiah ay dumating na sa mundo. Amen. But they really believe in God. Di ba lagi lang siya sa Jesus Christ? ang akala natin apelyido ng Jesus yung Christ, pero hindi. Yung Jesus, siya yung yung title, pangalan sa mundo, Jesus. Amen. Jesus title. Pero hindi niya apelyido yun. Kala ko pangalan. Sinasabi na Jesus Christ, Jesus the Savior, Jesus the King, Jesus, lahat yun. Jesus Christ. Is a title. Title niya yun, na hindi apelyido kasi di ba? Di ba pag nanalangin tayo, Jesus help us, Jesus the Savior, Jesus my Redeemer, Jesus my God. Amen. Yun lang. Tapos ano pa? Tama yung sinabi ni Pastor Arlene na kailangan lagi yung kakatok tayo, yung katulad din after din nagkaano yung lesson last week and then today kasi about sa praying. Kasi ito rin yung message dito. Pray without ceasing, but we have to pray with faith. Because praying without faith is nothing. Dead. Amen. Amen. So magkaano yung pray with faith. Amen. 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 Praise the Lord. Dito sa verse 28 dito, nung una hindi pinakinggan ni Jesus. So ibig sabihin, hinintay pa niya na nakapasok siya doon sa loob. Saka pa siya tinanong yung dalawa kung siya ay naniniwala sa kanya. So, ibig sabihin, hinabol pa siya, kailangan mo pang talagang susundan mo talaga, ibig sabihin persistent prayer. Kaya hinintay pa niya kung persistent, yung faith mo talaga ay matatag kasi sabi sa 7:9b, Isaiah 7:9b, if you don't stand in your faith, you cannot stand at all. So yan yung ibig sabihin ng paghabol nila, ibig sabihin, they stand on their faith na sa pagagalingin ni Lord, katulad din nung sa babae na dinudugo ng 12 years, she stand on her faith, kaya sa nagkaroon ng kagalingan. Amen! Praise the Lord! And then, isa pa dito nakakatawa, no?
Sabi ni Jesus, nang siya nahin na, huwag niyo ipamalita, umuwi na kayo sa bahay ninyo, huwag niyo ipamalita ang aking ginawa. Pero pagkaalis ni Jesus, yan, pinamalita na, di ba, lahat naman na pinagaling niya, sinabi na, huwag niyong sabihin. Pero sadya nga yata ang tao ay madaldal. Pero maganda dumaldal kung para sa mabuti. Amen. Pangit dumaldal kung nakakasira ng kapwa. Amen. 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 Kaya nga nakakatuwa talaga yung laging sinasabi ni Jesus, huwag ipagsabi. Pero lahat ng mga kanyang pinagaling, agad-agad sinabi na ako ay pinagyayabang pa. Di ba? Pero dapat ganun tayo mga Kristiyano, kung anong ginawa ng Panginoon sa atin, yun ang gagawin natin sa ating pag-evangelize. Pwede natin is testimony ang buhay natin kung bakit tayo naging Kristiyano, bakit tayo nabago. Amen. Praise the Lord. Ang ganda ng katuroan. Pastor Arlene, congratulations. To God be the glory. Amen. Ano ba yung prepare mo na pakanta? Miracle. Ikaw dapat tatagsan, sabi nila. Pare ka nga Pato Rabi. Pabiritin mo natin. Pero maganda ka sa tao na. I have faith. Something happened. Tawa ko siya. Kasi, bago hindi, kasi kung minsan nagtuturo ako seryoso. Seryoso ka man, pag hindi ko tumawa, di ka talaga tatawa. Hallelujah! Masaya bang lahat? Are we blessed? Thank you! And tagal namin na we really miss you, Sister Jane. Thanks for coming. Hello! Na-miss ka rin talaga namin. Kukunin na ba yan? We really miss you. Hindi. Amen. Akala natin miracle. Pinakumagmahal. Kasi mahina naman ang medyo. Upang wala ko. Hindi, okay lang. Hallelujah! Diba, kahit walang mic? Hindi para mahina. maanos yung mga nag-ano. Hello po! Kalimutan ko ano yun sa kanila. Si Anong pangalan? Loisa. Hello po, welcome! Auntie ni Sister Gladys. Luisa. Eloisa. Eloisa. Welcome, thank you for joining us in our service and thank you Maribik. At saka sa Daddy ni Pastor Arlene. Thank you for joining us. Hello po. Pagpalain tayo ni Lord dyan. Thank you. Maribik pa. Okay na ba? F lang siya. F. Nakita na po. Oh, God, future. The loss is found. Ang problema, walang Pinaghawakan mo nilang kasi maano yung mapindot yung mga button niya, maiba yung tunog. Hawakan mo nilang. Hallelujah, we're blessed. Kaya lang ang lahat, di ba? Intro ka lang. F, B flat. F, F muna. Ako C. Hold my future in your hands. How could I ever survive without your presence in my life?
miracle. When you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by Your grace. Forever Jesus reigns. God's hearing us, His promises remain. You're stronger than every mistake we take. Don't you give up now. Hold on to Your faith. When you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by Your grace. Forever Jesus reigns. A miracle in your life. It's a miracle. When you believe, reach out your hand. His presence once People of God, if you again. believe that God can do miracle in your What life, a joy I found! if you are Dancing in the rain, You healed my pain. nararamdaman sa iyong Covered by Your kaya grace. nananampalataya, pagkakaroon Forever ng Jesus ikaw ay nakakaranas ng mga mahirap, nakakaranas ng trial. At reigns. nakakanya na, do not fear, Touch His presence once again. do not be dismayed. Oh, what a joy I found! And dancing in the rain, You healed my My pain. righteous right hand. Covered by Your grace. Ikaw ay nananampalataya. Forever Ng Jesus Diyos ay ginagawa ng miracle sa iyong buhay. Pray. Pray in the Lord Jesus. Kasama ng pray. Believe. God is here with us. His promises Yes, yan ang remain. kanyang pangako sa lahat ng nananampalataya. We're stronger with every step we take. Kung tayo lang naniniwala na tayo pagkakalimutan Hold on ka to ng Your laban, tayo ay faith. gagaling. Kung tayo ay nalulungkot, When you lay on hindi lang tayo ng grace kasalanan sa Kanya. Tayo ay bibigyan niya ng joy sa ating Be with puso. us. His promises Siya remain. ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Stronger That is the every miracle. step we The miracle working God. take. He can do it all Don't in you our life. give up now. If we believe, Hold on to Your faith. whatever you desire when you pray, if you believe, you will receive it. And sa oras na to, receive the miracle in your life. Receive the miracle of God in your life. Sa lahat ng area ng buhay mo, kapatid, receive the miracle of God. Kung ikaw ay gusto na magpuri sa Panginoon bilang worshiper, manampalataya ka na i-anoint ng Lord ang iyong vocal cord. Ikaw ay makakakanta ng maayos. In the mighty name of Jesus, God is a miracle working God. In Jesus' name. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Sa ginagawa mo sa gagawin mo sa oras na ito yung mga anak. Yung kung paano mo nagaling ang blind man sa atuan ngayon ay kaya mo kami sa anuman sakit karamdaman. Kaya mo kami baguhin. Especially sa mga anak mo na gusto magbago, na gusto sumunod sa'yo. At pangalan ng Jesus, we believe it. We believe it. We claim it. We receive it. In the mighty name of Jesus. Thank you so much, Lord God, for the miracle you are
going to perform in this place sa lahat ng iyong mga anak na merong pananampalataya sa iyo sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you for your presence that is with us today in Jesus' name. Tayo ay dalapos sa